Okay, so ito yung Dark and Light Side of Life episode 203. Alamin naman natin saan manggagaling ang problema natin ngayong Lunes, lalong-lalo na 3 Kings. So sa gustong makaiwas sa problema, message lang po kayo. At sa gustong magpa-cleansing, yung nagtatanong, message lang po kayo. Sa gustong magpa-reading, mas maganda pong magpa-reading kayo ngayon bago ang Asyete dahil napakasama ng unang Martes ng taon at talagang nataon pa sa Asyete. Alam nyo ba, kapag yan sa pera gagamitin, maswerte. Pero kapag yan gagamitin sa barang kulam sumpa at gagamitin na i-reverse sa inyo yung mga ginagawa nyo, delikado. Dahil kung pakakatandaan nyo, yung 7 is ending bago magkaroon ng beginning. So, there is a chance na posible na tatapusin ka at sa iba ulit magsisimula. Okay? So, unang problema. Ay, karma! Justice! Abangan nyo ito, maraming makakarma mamayang alas 11. So, ibig sabihin, kung meron kang nadihado, nautangan, hindi mo binayaran, or meron kang mga iniiwasang bayarin, makakarma ka. O kung meron kang iniwan ng karelasyon, sinaktan na tao, kung meron kang taong, tawag nito, siniraan, no? Makakarma ka. Ngayon, simula ngayong alas 11 ng tanghali hanggang sa matapos yung yung Asyete. Pangalawa, the 6 of coins. Ito 'yun, no? Kuha muna ako ng pangatlo. And the 2 of wands. Ito na, yung makakarma ka. Ito dito ka ma-explain ko sa inyo Makakarma ka dahil sa mga bagay na binigay sa iyo, tinulong sa iyo, no? At nagdadalawang isip ka. Kung susundin mo, susuwayin mo, tatalikuran mo. Ngayon, pakatandaan mo, yung 2 of wands may buntot. So, mas naniniwala ka sa demonyo kesa taong nagbibigay sa iyo ng warning. So, kung hindi ka naniwala sa taong nagbigay sa iyo ng warning at makakarma ka, halimbawa, sinabi sa iyo na mag-ingat ka kasi meron akong nakikita na parang mangyayari na hindi maganda. Halimbawa, may aksidente, may matitegi, di ba? Tapos hindi ka nakinig. Kasi the 6 of Pentacles is a charity work. And the 2 of Wands is isa dito nagsasabi ng totoo, isa nagsasabi ng kasinungalingan. So, ibig sabihin, hindi ka nakinig sa binigay sa iyo na warning. Instead, imbis na pakinggan mo, paniwalaan mo, mas sinunod mo yung gawain or bugso ng demonyo sa buhay mo. So, halimbawa, may naniningil sa'yo. May pera ka, pero ayaw mong magbayad. Pera din ang babawiin sa'yo. Kung nagparitual ka para tanggalin ang barang at hindi mo binayaran, yung intensyon mo na matanggal yung barang para mabuhay ka ng matagal, baka mapaiksi pa. Dahil yung mambabarang, kapag hindi mo binayaran, may impact yan sa'yo. Kung meron ka mang natagpuan na taong nagsasabi na iwasan mo ito kasi may aksidente, iwasan mo ito kasi malulugi ka, huwag kang ganito, ganyan, dapat magpasalamat ka. Huwag yung kakalabanin mo pa yung taong nagbibigay sa'yo ng warning at susundin mo yung demonyo. So, ngayon, simula alas 11 ngayong Lunes, pakaabangan mo. Kung yung warning ng tao na tinalikuran mo, hindi mo pinaniwalaan at hindi mo pinakinggan, kung mali. Di ba? Kasi dito sinasabi karma.
Makakarma ka sa ginawa mong pagtalikod sa taong hindi mo pinaniwalaan. Una, the King of Cups. Pangalawa, the Five of Pentacles. Ito na, lumabas na. And the Page of Cups. Alam mo kung bakit napasabi ako? Kaya ka makakarma. Kasi hindi ka naniwala, di ba? Sa warning sa'yo. Dahil dito sa dalawang tao, yung isa may edad, yung isa na mas bata. At yung Five of Pentacles, alam mo kung ano yon? Cheating, betrayal, kahirapan, matinding sakit, at pagkalugi. So, ibig sabihin nun, yung karma mo, doon sa taong gustong tumulong sa'yo na hindi mo pinaniniwalaan, maiipit ka sa dalawang sitwasyon na mag-uumpugan na posible magbibigay sa'yo ng matinding sakit, magbibigay sa'yo ng matinding problema sa relasyon, pagsasama, negosyo, trabaho, at sa pamilya. So, this is the dark and light side of life. Kalimitan kasi matigas ang ulo natin na ayaw nating marinig kapag sinabi na huwag kang umalis kasi madidisgrasya ka. Huwag kang umalis kasi mamamatay ka. Huwag kang umalis kasi baka madamay ka sa gulo ng taong sinasamahan mo. Ayaw, hindi ka naniwala. So, paano ka pa isasalba ng isang katulad ko kung hindi ka rin nakikinig? 'Di ba? Kung panoorin nyo yon daily episode ko, up until sa special episode ko, vibrations ang ginagamit. Kaya nararamdaman ko saan banda ang diferensya. Yun nga lang, 'di ba parang doktor? Gusto mo lang magpa-check up kasi parang ang sakit na ng kasukasuan mo. And then, dun mo pala naramdaman na kaya pala masakit na yung kasukasuan mo kasi meron ng mga komplikasyon. 'Di ba iba yung gamot sa kidney, iba yung gamot sa puso, iba yung gamot sa tawag nito, sa mga ibang sakit. Ganon yung ritual. So kung nabarang ka, tatanggalin muna yung barang. Pag natanggal yung barang, lalagyan ka ng protection ritual. So, hindi lang kasi yun basta-basta na magagawa. Kapag nilagyan ka naman ng protection, bago ka lagyan ng protection ritual, ang barang kapag pinagamot mo, yung kalaban mo nakakaramdam na nagpapagamot ka na. So, ibig sabihin, gagawa din sila ng hakbang para kontrahin yung pagpapagamot mo. Yung una at pangalawang magagawa nila doon para hindi ka makatuloy sa ritual mo, is tatanggalan ka ng pambayad. Pangalawa, sisirain ang mindset mo para tumigil ka. Pangatlo, ipupush nila yon sa pagbulong sa isipan mo na wag mo nang ituloy. Pero sa totoo lang, yung bumubulong sa'yo is demonyo. Kasi yung kalaban mo, ginagawa ang lahat para hindi mo ituloy ang pagpapagamot. At para hindi ka rin makinig sa kung ano man ang sinasabi ng hustisya. So, nasa sayo na yon kung hindi mo gagawin ngayon na Lunes. Dahil, Asyete unang Martes. Alam nyo yan, delikado. Doon sa nagparitual, alam nyo kung gaano kahalaga sa akin yung 7. So, pakakaabangan nyo yan, nag-uuntugan ang problema ninyo. At merong episode doon sa healthy episode natin. Ang unang episode sa araw na ito, ang pag-amin sa katotohanan. Napakahirap. Ang pagtanggap sa katotohanan, napakahirap. 'Di ba? Totoo yan. So, kung nasa ganyan kang sitwasyon, agapan mo habang may panahon pa. Habang kaya pa. Okay? Happy drinkings po sa inyong lahat. Proceed po tayo sa Real Talk 101 natin right after this.